totoo lang. Nasasaktan ako. Alam mo, aminin ko na talaga sa inyo. Naiinggit ako. Inggit na inggit talaga. Hello, mga baby loves. Ayan. Ang tagal kong hindi nangaw sa camera. Ay, nako. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload. Hindi pala nag-upload ako nung nakaraan. Yung walang kakwenta-kwenta kong Christmas tree. Pinagmalaki. Ay, nako. Eto na. Kamusta na kayo, mga baby loves? Kamusta ang Christmas nyo? Ilang tulog na lang. Mag-iintay naman tayo ng New Year. 'Di ba? New Year naman. Akalain nyo ang bilis ng oras, 'di ba? Bilis ng araw, my God. New Year na agad. Magbibilang na lang tayo ng ilang araw, 2026 na. O, kamusta naman yung mga New Year resolution nyo? Meron ba kayo? Ako taon-taon ang sabi ko, ang New Year resolution ko, pag start ng January, first week ng January or second week ng January, magpapapayat na ako. Awa ng Diyos, hindi pa rin nangyayari. Pero nung before pandemic, nagpapayat ako noon. Wala pa yung pandemic. Pero talaga noon, yung aking disiplina pagdating sa pagpapapayat, hindi mo matatawaran. Kasi nag 45 kilos ako eh. Ngayon 52 kilos sa siguro ako. Pero okay pa rin. Nandun pa rin naman ako sa tamang landas. Tamang landas. Ayun nga, kamusta naman yung inyong mga New Year resolution? Meron ba kayo? Ako siguro, ano lang eh. Ang New Year resolution ko, siguro, may babaguhin ba ako? Wala naman. Siguro, ang gusto ko lang, mapanatili yung freshness ko. Freshness? My fresh? Ano ko? Hindi, siguro ako ano lang. Isa lang yung gusto ko. Ayoko makipag-away ngayon. Alam niyo? Hindi naman ako palaaway ha. Ayoko makipag-away ngayon. Alam mo, kasi minsan ako mapagpatol din ako eh. Well, minsan talaga aminado ako, mapagpatol ako eh. Siguro New Year resolution ko, ito alam to. Alam to ng mga nakakakilala sa akin eh. Huwag niyo akong gagalitin. Alam nyo, habang tumatanda tayo, lumiliit yung PC natin. Alam mo yung madali ka nang magalit. Madali ka nang mainis, madali ka nang mayamot. Lagi kong sinasabi sa mga pamangking ko. Pag sinabi kong wala, wala. Okay? Huwag niyo akong gagalitin. At mabubura kayo sa Facebook ko. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Huwag niyo akong gagalitin. At dahil pag ako nayamot, mawawala kayo sa Facebook ko. Yun lang naman yung sinasabi ko sa kanila. Kaya dapat magbait kayo. Ano ko? Ayun nga, kagabi. Tawag dito. Bukas kami ng balikbayan box. Nox, akalain mo, nagbabalik-bayan box na ako ngayon? Dati-dati, Alam mo yun, dati-dati, kukwento ko to sa inyo, Meron kaming kapitbahay, yung nanay niya, basta nasa UAE. Matagal na sa UAE. Tapos yung, dun sa kabilang bahay namin, ito yung bahay ng ate ko. Bahay pala ng ate ko, nakikitira lang ako. Ito yung bahay ng ate ko. Yung sa gilid na ganito, yung kapatid niya, nasa abroad din. Tapos yung nasa likod uli ng ate ko, yung sa gilid, tapos yung nasa likod ng ate ko, nag-a-abroad din. Nag-a-abroad din. So, napapaligitan kami ng mga nag-a-abroad. Tapos kami lang ang walang nag-a-abroad. Yun yung kwento, di ba? Di ba tuwing December talaga, may nagpapadala talaga. Alam mo yung mga Pilipino, di ba? Masyado tayong generous. Generous na may pagkamayabang. Di ba? Tapos yun, sa akin naman, pinangako ko talaga sa sarili ko to. Sa akin naman kasi nung parang joke lang na nasabi ko yun sa kapatid kong disabled. May kapatid kasi akong lumpo eh. May kapatid akong lumpo na love ko, alam mo yun.
Syempre love ko naman sila lahat, kaya lang yung iba ginagalit kasi ako. Kaya minsan hindi, ayoko nang nagagalit. Pero love ko sila, alam nila yan. Kahit nga galit ako, nagbibigay ako eh. Alam mo yun? Yung isa nga, galit ako, pero binili ako ng shoes. Alam mo yung ganun? Nanunumbat. Okay. Ayun nga, sabi kong ganyan. Sana nga ba ako? Ayun nga, pag nag-December, nagbubukasan sila ng mga box. Tapos yung bahay ng ate ko, yung sa kwarto, maririnig mo lahat yung dito. Ano sila, akin yan. Tapos doon sa mga ate Vilma, yung kapitbahay namin, nagbubukas din sila ng box. Tapos kasi yung nanay niya nagpapadala pag December. Tapos makikita mo doon, ang laki ng box nila, ang hahaba. Tapos, excuse me. Tapos ayun nga. Tapos sabi kong ganyan, ang sakit sa puso, sa totoo lang, ang sakit sa puso na naririnig mo sila. Ako, yung ate ko, yung dalawa kong ate. Tapos may pamangkin pa ako noon, si Evan, maliit pa yung si Evan noon eh. Siguro mga 6 years old, tapos hanggang sa lumaki siya ng 12 years old, pumunta na ako dito. And doon muna tayo sa 6 years old siya, mga 6, 7, 8, ganun. Nagpapadala yung nanay ng kapitbahay namin. Tapos yung kapatid. Tapos yung isa doon, nag-a-abroad naman siya, nasa Israel, ganun. Tapos, pag nagbubuka sila ng box, ang sakit sa puso, sa totoo lang. Nasasaktan ako. Alam mo, aminin ko na talaga sa inyo. Naiinggit ako. Inggit talaga ako noon. Tapos, alam mo, yung maririnig mo talaga na akin to. Ay, ito, may pangalan ko. Ito, akin to. Ayan, sabi ng inay, akin to. Ito, bilin ko to. Mga ganyan-ganyan. Ang sakit sa puso. Tapos talagang, pagkatapos nilang mga chismosa. Pagkatapos nilang magbukas ng box, punta na kami dun sa kusina, magiinuman na kami ng kape ng kapatid kong lumpo tsaka ng kapatid kong isa. Tapos lalabas kami sa labas. Makikita mo, nagkakain na ng mga chocolate. lalo na namang pinipiga yung puso ko. Sabi ko, ingit na ako, hindi ko na to kaya. Inggitera lang ako. Hindi ko na to talaga kaya. Tapos syempre, alam ko na yung kapatid ko, na may kapatid kasi ako lumpo. Tapos may kapatid pa akong isa. Tapos doon ako nakatira sa ate ko. Tapos, nagiinuman kami ng kape sa sala. Ewan ko, natatanda. Pero ako talaga natatanda ko. Pati yung kapatid kong isang lumpo, natatandaan ko eh. Natatandaan niya na sinabi ko. Sabi kong ganyan, huwag kang mag-alala ate Lina. Sabi kong ganyan, pag ako nakapag-abroad, magpapadala ako sa inyo ng box. Tandaan nyo yan. Magpapadala. Sa akin naman nun, may halong inggit kasi ako sa kapitbahay. Alam niyo yun, naiinggit ako sa kapitbahay kasi nga may box sila eh. Tapos parang dinudurog yung puso ko. Tapos, nakita mo, nagkakain na sila ng chocolate. Alam mo yung gano'n. Tapos, ang saya-saya nila. Kasi marami din magkakapatid yun eh. Kapag pumupunta doon, gathered sila talaga magkakapatid. Doon na bumabagsak yung box ng nanay nila. Tapos sabi ko ganyan, yun, nakapagsalita ako noon. Huwag kang mag-alala, Ate Lina. Pag ako nakapag-abroad, magpapadala din ako ng box. Tapos sabi ng Ate Lina ko, ano laman? Bato. Sabi ko, lalagyan ko ng bato, ng bulak, ng mga dahon. Kasi nga, wala sa hinagap ko na one day makakapag-abroad ako eh. Wala sa hinagap ko talaga. Wala siya sa guni-guni ko na one day talaga magsisettle ako ng abroad. Alam mo yun. Tapos yung joke, para hindi na lang, kasi siyempre malungkot kami, naririnig namin yung, aminin na kasi natin, naiinggit talaga kami. Naiinggit kami, alam mo yung, talaga yung tenga mo nandoon kami sa kwarto, tapos parang ilang di pa lang yung bahay nila, tapos andun na, tapos doon sila sa sala. So talagang ang sakit ng pakiramdam, na marinig mo nagbubukasan sila ng box, tapos ikaw nandun lang, nakikinig lang kayo, kung tapos pasilip-silip ka sa bintana. Ay, yung ganun. Ganun yung naramdaman ko. Tapos, isang araw, hindi ko alam, makakapagpadala din pala ako ng balikbayan box. Sabi ko pa nga dun sa ate ko, unang balikbayan box ko. Siguro mga 10 years ago, yun yung unang balikbayan box. Sabi ko sa ate ko, tignan mo, galit na galit ka sa akin kapag nakikipag-chat ako. Tignan mo, galit na galit ka sa akin pag nagpupuyat ako sa chat, pag nagkikipag-chat ako. Tapos,
Lagi mo pa akong pinagagalitan. Lagi mo pa akong namumura. Ako pala una magpapadala sa'yo ng balikbayan box. O, di ba? Ang ganti ko. Aray ko, natatawa ako sa sarili ko. Ayun, ganun yung nangyari. Sabi ko, talagang, alam mo, ang sakit sa dibdib, ah. Ang sakit sa dibdib kapag yung, ano ba naman to, may design. Yung regalos ng, frame. Regalo ng kapatid ng asawa ko. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. Hanggang next year, yan, nandiyan pa yan. Sabi ko, isabit na dito eh. Kaya lang sabi ko, pag isinabit mo dito, baka malaglagan tayo dito. Tapos, mabukulan pa tayo. Maghanap ka ng, ng pwede mong pagsabitan dyan. Wag dito kasi baka maano yan. Sabi ko, dun sa may tapat ng computer. May lagay. Sa may ayun na nga, balik tayo. Alam mo, diba, talaga pag nag-abroad, goal talaga yan mga nag-abroad na makapagpadala. Kayo, kagabi nga, nagbukas kami ng balikbayan box. Ako, inabot kami ng alas 3. Nakatulog ako alas 4. Tapos pinag-divide pa. Ang sarap ng feeling sa totoo lang nung nagbabalikbayan box. Ang sarap ng feeling talaga. Alam mo yung feeling na talagang iba talaga yung balikbayan box na makikita mo sila na na dati-dati nakikinig lang ako sa kapitbahay. Tapos ngayon nagpuyat ako kagabi para panoorin sila kung paano kung pagbubukas nila. Alam mo, ang sarap ng pakiramdam kahit ang sakit-sakit sa bulsa. Alam mo, 2 large na balikbayan box. Ang sakit-sakit sa bulsa, ang mahal na kasi bilihin ngayon. Pero trying pa rin ako magpadala kahit na hirap ako. Hindi naman kasi ako mayaman dito eh. Pero ayun lang, nakwento ko lang sa inyo yung kapitbahay namin. Kasi matagal na, wala rin naman akong gagawin eh. Kasi, tiga mo, natanggal yung antok ko. Kanina, antok na antok ako kasi nga alas 3 na ako natulog kagabi. Tapos nagising ako ng alas 8. Ayun nga, yan ang kwento ko lang sa inyo. Tiga mo, nakaupo lang. Naka 20 minutes na ako. Ayun nga lang, kaya minsan, yung hindi mo aakalain nangyayari. Yung mga salita ko dati na sabi ko na, isang araw padadalhan ko kayo ng balikbayan box. Nangyari nga, di ba? Kasi hindi mo rin alam yung kapalaran. Maging mabait ka lang. No, mabait ba ako? Basta ang alam ko, salamat sa asawa ko. Dahil pinagtiyagaan ako makuha. Natatawa talaga ako. Pag yun nga na pag-usapan namin yun kagabi, pagkatapos namin mag-anuhan ng balikbayan, pag-usapan natin, nasabi ko dati pangarap ko lang talaga yan. O hindi ko pinangarap. O basta ganun. Hindi ko naman sinasadya na sabihin sa kapatid ko na na gusto ko nang magpapadala ko sa inyo ng balikbayan box. Hindi ko naman sinabi na alam mo yung sa sobrang inggit ko lang, kaya lumabas yun sa bibig ko. Hindi ko alam, magkakatotoo pala. Minsan talaga maganda din yung naiinggit ka, tsaka yung inggitera ka. Nagkatotoo. Alam mo yun? Ay, nako. Pag naalala ko talaga yung mga moment na gano'n, yung nasa kwarto kayo, nakikinig kayo. Tapos, syempre, nagbukasan na sila ng box. Tapos, magwawalis ka sa labas. Ng puta. Ang makikita mo lang, puro chocolate. Yung mga pinagbalatan ng chocolate, parang gusto kong itapon sa mga na may parang gusto kong lagyan ng bato. Mga kalat yun yan. Bakit yun nilalagay dito sa kalsada? Alam mo yung mga ganon. Sa sobrang sakit ng puso. Parang, yung puso mo. Kasi bakit ganon? Siyempre, alam mo naman sa atin, pag sinabing imported talaga, yayamanin. Aray ko. Kagabi guys, nagbubukas sila. Yung kahit na ibig sabihin every other years nagpapadala ako ng box or every 2 years nagpapadala ako ng box. Talagang trying ako makapag-pop mo, no. Katulad yan, by January mag-start na uli ako. Wala nang katapusan. Kasi 'di ba, hindi naman na promise sa sarili ko. Gusto ko lang maranasan nila na huwag silang mainggit doon sa mga naranasan ko. Ang sakit. Ang sakit sa puso. Alam niyo yun? Gusto ko lang ganun. Gusto ko lang magkwento. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Kasi ayoko matulog. Alam niyo yun?
Basta gano, kaya minsan talaga, yung sinasabi ko, yung mga ganitong mga, walang kat-kat to ha, mga ganitong pagkakataon, alam mo yon na hindi mo akalain nangyari. Pero ganun, siguro talagang ganun yung buhay, kasi hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari sa ano sa hinaharap, di ba? Unless nakikita mo yung future mo. Kasi naman ako, wala naman akong pakialam sa future ko. Hindi ko naman sinabing alam ko, syempre natatakot din ako noon, mga panahon na yun na ang hirap maghanap ng trabaho. Nakaasa ako sa ate ko, nakatira ako sa ate ko, 38 na ako, wala pa akong masasabing ako, kahit kutsara nga, wala ako pambiling shampoo nga minsan, wala ako. Alam mo yun, dumating ako sa panahon na ganun, ayun. Tapos, yung pamangking ko, sabi, alam mo at tita, yung kapitbahay namin doon, yung sa Bilag, yun doon, nakapag-asawa ng ng foreigner, pati hindi mo try. Sabi ko, ako naman, ayoko sa matanda. Sa matanda din ako napunta. Pero uy, love ko yan ha. Love na love ko yan. Yan ang buhay ko. Yan yung nagbigay sa akin ng ng stardom. Yan yung nagbigay sa akin ng pag-asa na masarap palang mahalin at magmahal. Nakakatuwa. Hindi lang ako natuwa. Oh, nako. So, paano ba yan? Sana lang tayo uli magkwento. Mas maganda pala yung ganito, parang mas lalong nakikilala nyo ko. para namang may para namang artistahin. Alam ko, yung asawa ko nakatulog na. Nanonood ng football, hayaan mo yan. So, paano ba yan? Tuloy pa yung kwento ko sa susunod. Mas maganda pala yung gantong content eh. Hindi ako nahirapan. So, paano ba yan? Babush! Love, 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 love! Bye!